Niloko si Vince Jimenez, nasaktan siya. At pinili niyang magsalita. Isang karapatang malinaw na kinikilala ng batas. Sa ilalim ng 1987 Constitution, ginagarantiyahan ang kalayaan sa pananalita at pagpapahayag. Ibig sabihin, may karapatan ng bawat Pilipino na ilahad ang sariling karanasan at damdamin, lalo na kung ito ay ginagawa ng tapat at walang masamang intensyon. Ang pagsasalita tungkol sa pagtataksil ay hindi automatikong libelo. Sa ilalim ng Revised Penal Code at ng Cybercrime Prevention Act, malinaw na kailangang may malice o masamang layunin upang magkaroon ng pananagutang kriminal. Ang pagpapahayag ng personal na sakit at karanasan nang walang pananakot, paninirang puri o panlilinlang ay hindi krimen. Hindi rin ito abuse of rights sa ilalim ng Articles 19, 20 at 21 ng Civil Code sapagkat walang intensyong manakit, walang paglabag sa moralidad o kaayusan, walang sinadyang pagdudulot ng hindi makatarungang pinsala. Ang ginawa ni Vince ay natural na reaksyon ng isang taong niloko, hindi isang gawaing labag sa batas. Dagdag pa rito, walang paglabag sa Data Privacy Act kung walang inilabas na pribadong mensahe, sensitibong larawan o video o personal na impormasyong hindi dapat ibunyag. Ang simpleng pagsasabi ng, ito ang naranasan ko, ay hindi ilegal. Kung masakit ang katotohanan, ang problema ay ang ginawang pagtataksil, hindi ang pagsasabi nito. Hindi obligasyon ng biktima na manahimik, magkunwari o protektahan ang reputasyon ng taong sumira sa tiwala. Sa isang lipunang may hustisya, ang katotohanan ay hindi pinaparusahan at ang katahimikan ay hindi ipinipilit sa nasaktan. Buong suporta kay Vince Jimenez, legal, makatarungan, makatao. Ang pagsasabi ng totoo ng may mabuting loob ay hindi paninirang puri. Ito ay dignidad na ipinaglalaban